All right, mga kababayan, mga katokis, mga kaibigan, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And welcome back dito sa Simply Talkies Vlog. Magbibigay ulit tayo ng maiksing komento, opinion, reaction sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong sinabi ng inyong tokmol na Vice Presidente na isang scrap paper ang inihain na impeachment case laban sa kanya. Bakit ngayon mo lang yan sasabihin? Ng siopaw naman, no? Ang yabang-yabang, scrap paper. Sa tingin mo, hindi totoo yung mga sinabi doon sa impeachment, article of impeachment mo? Scrap paper naman pala. Bakit nagkakaundagaga kang mag-hire ng 16 lawyers? Bakit yung mga senador mo pilit na pinadidismiss yung scrap paper? So yung scrap paper pa lang nangangatog na kayo. Ganun po ba? Ngayon, ano pa ang nire-request ng iyong 16 lawyers na ang tatalino ng mga galing sa malalaking law firm, may mga pangalan na abogado, mga bar top notchers, pinadidismiss? Wow naman! Diba? Ito, dadagdagan lang yung natin yung sinabi natin sa ating live stream. Kung magagaling naman pala ang mga lawyers mo, mga dekalidad, no, mga seasoned trial lawyers, seasoned defense lawyers kung tawagin sila, ang lalaki ng mga talent fee. Ayan, may dumaampong sasakyan, maingay, no? Ang laki ng binayad mo, hindi ko alam saan ka kumukuha ng pondo mo, ha? Bakit magre-request ng dismissal? Bakit ka pumayag na ipa-dismiss ang impeachment trial? No, wala kang palabra di honor eh. Yabang-yabangan ka lang eh. Hanggang salita lang pala talagang mga Duterte. No, mga takbuhin. Hoy, Bongo. Nasaan na yung sinasabi mong hindi tumatakbo sa accountability? Nilaglag kayo ni Bongo. No? Tinutuya kayo ni Bongo, mga Duterte, mga FS kayo, no? Mga FS, alam nyo na yung FS. Mga kababayan, dito, pa-relax lang ako sa harap pusit, ikaw, stress na stress ka, no? Dahil sa pagka-stress mo, sinasabi mong scrap paper, yung impeachment case sa'yo. Ulitin ko, sa scratch paper pa lang pala, ngatog na kayo. Paano pag nabuo pa yung scratch paper, mga kababayan? Ano nagagawin ninyo? Baka naman tumalong ka na lang sa Samuaneco Bridge. So, baka naman lalangoy ka na lang sa West Philippine Sea papuntang China kasama yung 16 lawyers mo, saka yung mga abugodahon mong mga senator, saka yung spokesperson ng Senado for impeachment trial na abogado. Ang daming nag-aabogado tapos ipapa-dismiss. Bakit? Bakit takot na takot? Hindi ba kayang idepensa nung 16? At ayaw din mapakinggan nung mga senator, judges, lawyer mo yung maipapakita ng prosecutors. So ibig lang sabihin nito mga kababayan na una, takot na takot. Pangalawa, duwag. Pangatlo, hanggang salita lang si Pusit. Anong sabi niya? Sige na. Ayan din, magiging malilinis ko ang pangalan ko. This will be my bloodbath, my crucifixion. Tapos ngayon, nung sumagot dun sa samon, scrap paper yan. Bakit hindi mo sinabi nung una pa lang yan? Nung sinubmit na yan nung February 5 ng HOR sa Senado, sinabi mo scratch paper lang yan. Alam mo, ang totoong scratch paper dito, ikaw. Kasi imahinasyon ka lang eh. Kaso lang yung imahinasyon naging masamang panaginip. Na nagkaroon ng Vice Presidente ang Pilipinas na isang buwaya, isang mapagkumwari, scammer. Ikaw ang totoong scammer, budol. No? Ang yabang-yabang mong magsalita. No? Bloodbath, crucifixion, kung ano-ano pa, yung pala sasabihin lang, padismiss ninyo. Kasi bakit? Napapatunayang sinungaling ako. Mapapatunayan na yung pera namin galing sa mga drug lords. Di ba?
Mapapatunayan, totoo ang sinasabi ni Trillanes. Ipa-dismiss ninyo. Bato, bato, bato. Oh. Aimee, ikaw walang hiya ka. Ipa-dismiss mo. Oh, ganon mga kababayan. Kung totoong wala kang kasalanan, sabihin mo diyan sa lawyers mo, ipagmayabang ninyo doon sa sagot ninyo, ano yung ipinadala ninyong kasagutan. We are ready to defend the Vice President on this impeachment trial. We will show evidences that the Vice President will be magiging ano siya, she will be acquitted, not guilty. Hindi. Ang binigay ninyo, dismissal. Wow! Magkano? Milyon? Dismissal lang. Wow! Ang gagaling na abogado. Ayun! Sinabi na nga po dyan ng mga prosecutor na hindi lumabag sa 1-year ban. Sa palagay nyo ba ipo-forward yan ng HOR sa Senado kung hindi nila alam na nilalabag nila ang probisyon ng konstitusyon sa 1-year ban? Bugok! Diba? Takot si Pusit. Kasi malalaman na ang mga Duterte is the biggest budol family in the Philippines, the biggest crime syndicate in the Philippines, and the biggest budolero president and vice president of the Philippines. Yung po yun, yung mag-ama. Patunayan ninyong nagsisinungaling si Trillanes. Pabuksan nyo ang mga bank accounts ninyo, yung SALN mo. Mga mandarambong, takot na takot. Ngayon, ano po ang sabi ni Attorney Bukoy dyan, yung spokesperson ng HOR for impeachment trial? Akala ko ba bloodbath? Di ba? Akala niya bloodbath hindi daw yung inaasahan nilang sagot Iba pala, bloodless. Wala. Hanggang kwento lang. Kumbaga, si Sara Pusit, ginugoyo lang kayo. Inuuto lang kayo. Nagpapakita ng tapang sa harap ng kamera. Pero pag wala na yung camera, yung tuhod niyan, wala na. Yung kipay labom niya, wala na. Nagtatago na. Pagpasok niyan sa kwarto niya, baka humahagulgol na yan. Sa labas, yung superficial yung tapang. Kaya sabi ni Attorney Bukoy, kala ko ba bloodbath? Tapos bakit nyo naman sinagot yung scrap paper? Nga naman, bakit nyo nga naman sinagot yung scrap paper na sinasabi niya? Kung scrap paper pa lang, dapat binasura nyo. Dapat hindi nyo sinagot. Sinagot ninyo di mo aring kayong mga tanga, di ba? Kaya bilib po ako sa mga spokesperson ng HOR. Kasama si Attorney Claire Castro diyan, Ang gagaling. Talagang pinapalagan nila yung mga naratiba ng mga Duterte at mga minions nitong mga fake news vlogger. Lalo na isang reporter diyan pag tuwing may press con si Yusek Castro, di ba? Kaya kudos po sa mga spokesperson ng HOR, kay Attorney Princess Abante, kay Attorney Bukoy, at diyan po sa Palace Press Officer na Attorney Claire Castro. Kailangan natin sila. Kasangga natin sila sa pagbokya, sa pagdibang ng mga kasinungalingan, kayabangan, pangbubudol, pangi-scamming ng mga Duterte. Sila po ay mga Manchurian candidate ng China. Sila po ang spokesperson ng China, lalong-lalo na yang si Pusit. Mag-ingat din kayo kay Bongo. Kasi si Bongo, nilalaro niya rin ng mga Duterte. Scrap paper ang scrap paper si Pusit, dapat natin yang ibasura. Okay? So kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.